Hello po, magandang gabi po, kapayapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Ang ating pong topic tungkol din po sa sugo at hindi sugo. Yun po yung ating topic kasi yung unang iniaral ko po sa inyo, mahaba po kasi yun eh. Ito po yung karugtong nun, yung kaugnay nun, yung sa sugo, hindi sugo. Kasi po dalawa po ibig sabihin nitong verse 18 ng Deuteronomio. Marami po kasing mga bulaan, kala nila nasa Diyos na sila. Yung mga maling turo, mga nagdagdag ng bawas, kala nila sila na yung tunay na iglesia, nasa Diyos na sila. Hindi po, yung mga sumusuway po sa utos ng Diyos, espiritu ng kapangyarihan ng hangin po ang gumagawa po doon. Wala na pong tunay na iglesia kundi yung nasa kalooban ng Diyos. Yung po talagang tunay na iglesia yung nasa kalooban ng Diyos. Yung mga nagdagdag bawas sa utos, espiritu ng kapangyarihan ng hangin po ang gumagawa po ron. Gaya namang hindi inutos ng Diyos. Pagka hindi po kasi inutos ng Diyos, kasalanan po yun, yung kapanahunan ni Moises. Pagka hindi po inutos, pinapatay po yung mga propeta, yung kapanahunan ni Moises. O, sa panahon po natin, hindi naman po pinapatay yung mga nagdadagdag utos. Sa ano yun, binigyan sila ng Diyos ng palatuntunan na hindi nila ikabubuhayan. Hinahandog rin nila ang kanilang sarili sa ikamamatay, sabi ng banal na kasulatan. Yung mga nagdadagdag bawas sa utos, yung hindi sinalita ng Diyos, ayun po, yung mga nagdadagdag sa utos ng Diyos, nagbabawas, espiritu ng kapangyarihan na po ang gumagawa ron. Sabi sa Efeso 2:2. Ganun po. Wala na po kasing tunay na iglesia kundi yung nasa kalooban ng Diyos. Yun po, yung mga nagdadagdag sa utos, hindi sinalita ng Diyos, kasalanan po yun. Yung kapanahonan ni Moises, pinapatay po yung mga propeta ron. Yung hindi sinalita ng Diyos, o ganun. Inutos, hindi. Kasi nga, gusto ng Diyos, lahat ng salita niya sasalitain tapos susundin. Ayaw ng Diyos nung sumisuway siya sa utos niya. Sumusuway yung mga propeta. Pwede kung hindi mo alam yung utos, nakagawa ka ng masama, kasalanan, pinatatawad ng Diyos yun. Pinatatawad po ng Diyos lahat ng kasalanan kung magbabalik loob. Kaya yung mga maling turo, dapat baguhin nyo na po yung mga aral nyo o ganun, magbalik loob na kayo sa Diyos. Huwag na po kayong magdagdag magbawas. Yung hindi sinalita kasi ng Diyos, kasalanan yun eh. Pagka hindi niya pinasasabi, kasalanan po yun, pinapatay po ron sa kapanahunan ni Moises. Yung mga propeta po ron. Pagka hindi po inutos. At saka sa panahon natin, mga Hintil, Gentile, inihahandog din ng mga propeta ng ating mga sarili sa ikamamatay pagka hindi po tayo sumusunod sa utos ng Diyos. Dapat po talaga nasa utos ng Diyos, nasa kanyang kalooban. Ganun po yung tunay na sugo ng Diyos. Pagka sumusuway, hindi po sugo ng Diyos yun. Gaya ng sabi diyan, kasama ko ang Diyos, pati ako, Diyos din. Sabi ng isang mangangaral diyan, di ba? O, isa-isang libo lang, meron na akong 20 milyon. Sabi ng kinikilala nilang sugo. Sugo ba yon? Hihingan mo ng isa-isang libo o 1,000,000. Tapos meron ka ng 20 milyon para wala ka ng isipin. O tapos meron naman pong mga maling aral dyan. Anghel na pumapanik sa sikatan ng araw, anghel daw siya. Wala naman po sa Biblia nun. Ang anghel po, espiritu. O iba naman dyan, ang aral, hindi naman inutos sinalita ng Diyos. Sabi niya, anak daw siya ng Diyos. Wala naman pong ibang anak ng Diyos, kundi ang Panginoong Yesus. So, yun lang po tunay na anak ng Diyos. Anak ba yan ng Diyos? Ano ba yan? Hindi naman nakakagawa ng mga himala, ng hiwagang nakapagbubuhay ng patay o hindi siya makalakad sa tubig o hindi siya kapagpapagaling ng mga sakit.
lalo pang lumalala ang sakit eh. Kasi yung mga ganyang iglesia, mga nagdadagdag sa aral, salot ng Diyos ang nandoon. Mga sakit, yun. Pero kailangan talaga nasa kalooban ng Diyos. Gaya naman ng Catholic, bawal sa Diyos yung rebulto. Puro rebulto, tapos hindi naman utos, gaya ng padasal sa patay, bayad sa kasal. Marami rin silang ilalabag na utos dyan sa yung mga may rebultong reliyon. Hindi po inutos ng Diyos lahat yan. Pagka yung kasing hindi inutos ng Diyos, yung mga sumasalangsang sa utos, espiritu ng kapangyarihan ng hangin po ang gumagawa doon. Mga sa diablo po yun, yung wala sa kalooban ng Diyos. Sa diablo po yun, sabi ng banal na kasulatan. Ito po, basahin ko po sa inyo sa Efeso 2:2. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa panggulo ng kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa mga anak ng pagsuway po yun. Yung mga sumusuway sa utos ng Diyos, Espiritu ng kapangyarihan pong gumagawa doon, yung diablo po. Yung mga nagdadagdag utos, nagbabawas, Espiritu ng kapangyarihan pong namamagitan po doon. Akala nyo po sa Diyos. Hindi po. Wala na pong ibang tunay na iglesia kundi nasa kalooban ng Diyos. Kasi nga hindi na paghaharian ng Diyos yan yung mga ganyang sumusuway sa utos. Hindi sinilita ng Diyos, sasalitain, di ba? 1,000,000 lang, meron na akong 20 milyon. Wala po nun. Wala po nung inuutos ng Diyos ng ganun. Mga bulaan po yan. Mga nangaral lang dahil sa pera para matanyag sila yumaman ganun. Basta yung mga nagdadagdag sa utos, espiritu ng kapangyarihan ng hangin po ang gumagawa doon, yung diablo po. Yung mga sa anak ng pagsuway, hindi po sila napaghaharian ng Diyos. Sabi nga ng Panginoong Yesus, ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. Mga kalaban ng Diyos yan yung hindi wala sa daan niya, wala sa kanyang aral. Kalaban po ng Diyos yung ganun. Ito po, basahin ko sa inyo sa Mateo 12. Kalaban ng Diyos yan yung mga sumusuway po sa utos niya. Ito po. Ito po sa Mateo. Sa Mateo 12, ang kabanata ay 30. Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin, at ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay nagsasambulat. Nagsasambulat yan, yung wala sa daan ng Diyos, wala sa instruction niya yung aral. Nakakalaban ng Diyos yan. Para kasi yung sumasa Panginoong Hesus tayo, kailangan nandun po tayo sa kanyang daan, sabi sa banal na kasulatan. Nandun po tayo sa kanyang daan, sa kanyang mga aral. Pagka wala po kasi sa daan ng Diyos sa aral, hindi po kanya yon, sabi sa banal na kasulatan. Basahin ko po sa inyong muli rito sa may Mateo 12:30. Ang di sumasa akin ay laban sa akin, at ang di nag-iimpok na kasama ko ay nagsasambulat. Mga laban sa Diyos yan yung mga sumusuway sa utos ng Diyos. Kalaban po ng Diyos yan, yung mga nagdadagdag sa utos. Kasi nga, dapat yung aral ng Diyos ang sinasalita lang, inuutos. Pagka nag-utos po ng ibang utos, hindi po sa Diyos yun. Kapangyarihan ng hangin po ang gumagawa doon, sabi ng banal na kasulatan. Efeso 2:2. Pagka may mga pagsuway, kasi nga mga kaaway ng Diyos yun yung mga ganyang sumusuway sa utos ng Diyos. Ito po, basahin ko po rin sa inyo rito. Mga kaaway ng Diyos yan yung mga sumasalangsang sa Kanya, sa Kanyang mga utos, yung hindi sinalita ng Diyos, mga kaaway po yun. Ito, basahin ko po sa inyo sa Jeremias 2, ang kabanata 9. Bakit kayo nakikipagpunyagi sa akin? Kayong lahat ay nagsisalangsang laban sa akin, sabi ng Panginoon. Yun, yung managdagdag ng aral at utos ng Diyos, mga laban sa Kanya yan. Yung nakikipagpunyagi,
O yung sumasalangsang, yung kalaban ng Diyos po yun. Wala sila sa daan ng Panginoon. Sila'y nangaral lang dahil sa pera para yumaman sila. Ganun po, yung mga nagdadagdag sa utos, hindi po sa Diyos yun, mga pumipigati sa bayan. Sabi, nangaral lang sila dahil sa pera. Ito po sa Mikas. Kaya sila nangaral, matanyag para yumaman o ganun. Kasi ang tunay na sugo, nasa kalooban lang ng Diyos yung turo, wala na pong iba. Pagka merong nag-ibang aral, hindi na po sa Diyos yun. Yung nagdagdag ng aral. Mga kaaway po ng Diyos yun. O tapos sa Mikas, mga pumipigati sa pinto ang bayan, yung nag-uutos, hindi naman sinalita ng Diyos. Mga kaaway po ng Diyos yun. Ito po sa Mikas, nangaral lang sila dahil sa pera. Ito po sa 3 ng Mikas, Kabanatay 11. Ang mga pangulo niya ay nagsisihatol dahil sa suhol, at ang mga saserdote niya ay nagtuturo dahil sa upa, at ang mga propeta niya ay nanguhula dahil sa salapi. Gayimay, sila'y sasandal sa Panginoon at mga nagsasabi, hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin? Walang kasama ang darating sa akin. O yun, mga nangaral lang sila dahil sa pera eh. Gayon, yung mga sumusuway sa utos ng Diyos. Kahit sugo po kasi ng Diyos, pagka yung sumuway sa utos, inaalis na po yun ng Diyos sa kanyang kaharian. Yun, bawal po kasi sa Diyos yung nagdadagdag ka sa kanyang utos eh. Kasi nga, kumpleto na tong banal na kasulatan eh. Kumpleto na po to, yung agriculture, banking finance, merong banking dito, at saka surgery, law, kumpleto na po to sa aral, yung banal na kasulatan. Oh. Business, meron na rin ditong aral ang banal na kasulatan sa business. Ito, basahin ko po sa inyo, yung mga hindi sinasalita ng Diyos, mga kaaway ng Diyos yun, pinapatay po kasi nung kapanahunan ni Moises. Ito po sa 18, Deuteronomio 18, ang kabanatay 20, patuloy. Dalawa po kasi ibig sabihin nito, yung magsalita sa ibang pangalan ng Diyos, tapos may inutos na hindi naman inutos ng Diyos. O yun, pinapatay po yun, yung kapanahunan ni Moises. Kailangan po kasi utos lang ng Diyos ang sasalitain ng mga propeta, ng mga tagapagturo. Dalawa po kasi ibig sabihin nito, magsasalita sa ibang pangalan ng Diyos, at saka yung nag-uutos, hindi salita ng Diyos, bawal po yun. Pinapatay po nun yung kapanahunan ni Moises. Ito, babasahin ko po sa inyo sa Deuteronomio 18:20. Ngunit ang propeta na magsasalita ng salitang may pagpapalalo sa aking pangalan na hindi ko iniutos sa kanyang salitain, o tanyo, o hindi inutos ng Diyos sa salitain, hindi ko inutos sa kanyang salitain, o magsasalita sa pangalan ng ibang Diyos, ay papatayin nga ang propetang yaon. O yun mo, dalawa kasi po ibig sabihin nito, yung verse na tong sa 18:20. Yung magsasalita sa ibang pangalan ng Diyos, papatayin. Tapos yung nag-utos na hindi naman iniutos ng Diyos, papatayin din yun, yung kapanahunan ni Moises. Dalawa po ibig sabihin nito, kaya pinaunawa ko po sa inyong maayos. Yung nag-utos, hindi naman lumabas sa bibig ng Diyos kung ano hinihingi sa inyo. Isa-1,000 lang, meron na siyang 20 milyon. O hindi sugo ng Diyos yun. O yung iba bang mga organisasyon na mga sekta, maraming mga ganyang hinihingi, hindi po sa Diyos yun. Yung kung kapanahunan po ni Moises, sila nangaral, papatayin po sila ni Moises. O sa ganun po yun. Kaya kailangan po yung aral po ng Diyos ang iniutos. Dalawa po kasi ibig sabihin nito, yung nag-utos yung propeta, hindi lumabas sa bibig ng Diyos, papatayin. O kaya nangaral ng ibang pangalan ng Diyos, papatayin din. Dito po sa Deuteronomio 18:20. Patuloy ko po. Tapos hanggang 22. Ngunit ang propeta na magsasalita ng salitang may pagpalalo
pagpapalalo sa aking pangalan na hindi ko iniutos sa kanyang salitain o magsasalita sa pangalan ng ibang mga Diyos ay papatayin nga ang propetang yaon. O papatayin yung ganong propeta, yung mga nagdadagdag sa utos noong kapanahunan ni Moises. O yun po, kasi nga yung sugo ng Diyos yung inuutos lang, yung kanyang mga utos, yung kanyang mga aral. Yung mga ganyang nagdagdag bawas sa mga utos ng Diyos, nadadamay yung mga hindi nakakaalam sa utos. Nadadamay yung mga nakikinig, hindi nila alam yung aral. Yung mga ganyan kasing nagtuturo na wala sa utos ng Diyos, wala sa Biblia, inihahandog nila yung kanilang sarili sa ikamamatay, sabi ng banal na kasulatan. Hindi na literal po ang pagpatay ng Diyos ngayon. Kumbaga, spiritual na po, sa diablo na po nila inihahandog yung kanilang mga sarili, sabi sa banal na kasulatan. Ito po sa Roma, sa Roma 6:16. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ay ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayo'y mga alipineong tinatalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging pagtalima sa pagiging matuwid. O yun o, pag tumatalima sila sa kasalanan, yung nagdadagdag utos, sa ikamamatay po yun, sabi ng banal na kasulatan, sabi po ng Diyos. Kasi nga, hindi naman iniutos ng Diyos sinasalita nila Kasi ikamamatay po yun, yung mga nagdadagdag sa utos. Hindi po yan ang mga tunay na iglesia, yung mga nagdagdag sa utos na aral. Sa ikamamatay po nila yung inihahandog yung sarili nila, pati po yung mga miyembro. Ito po, basahin ko po sa inyong muli. Kasi nga, espiritu ng kapangyarihan ng hangin, ang gumagawa po sa anak ng pagsuway, sabi sa Efeso 2:2. Ito, basahin ko po sa inyo sa Roma, yung mga nagdagdag ng utos na aral, sa ikamamatay din po nila inihahandog ang kanilang sarili. Ito po sa 6 ng Roma, kabanatay 16. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayo mga alipin niyong inyong tinatalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay, o maging ng pagtalima sa ikapapaging matuwid. O yun, pag tinalima natin yung Diyos, yung aral niya, magiging matuwid tayo. Pagka hindi naman natin tinalima, sa ikamamatay po yun, yung mga nagdadagdag aral sa utos. Ayun po, kaya kailangan po magbalik loob na po kayo sa Diyos. At baguhin nyo na po yung mga aral nyo, kasi po gusto rin po ng Diyos ang lahat ng tao mga ligtas, makaalam ng katotohanan. Kaya kung mali yung aral nyo, baguhin nyo na po. Para hindi nyo po inihandog yung sarili nyo sa ikamamatay. Kasi nga, ang espiritu ng hangin ang gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sabi nga niyan sa ganyan umalis dyan yung mga di ba, yung umalis kayo dyan, bayan ko, sabi ng Diyos, para huwag kayong makaramay sa kanyang mga salot. O kasi nga, mga nagdagdag bawas yan yung mga nagdagdag bawas. Ang kasalanan po kasi pagsuway sa utos. Yung mga nagdagdag bawas yan, kasalanan yan, yung mga kung ano-ano yung utos. Ito po, basahin ko po sa inyo dito sa Apokalipsis 22:18 hanggang 19. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito ay dadagdagan siya ng Diyos ng salot sa nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. O yun, aalisin ng Diyos yung mga nagdagdag bawas Kaya kailangan magbalik loob na po kayo sa Diyos, baguhin nyo na po yung aral nyo. O yun Kaya nga yung mga hindi nakakaalam na mga miyembro nila, ang sabi ng Diyos, lumabas kayo dyan, sabi ng Diyos, bayan ko, huwag kayong makiramay sa kanyang mga salot.
Kasi mga salot po ang nandiyo dyan yung mga nagdadagdag sa utos ng Diyos, yung mga aral na hindi sinilita ng Diyos. Ito po ang sabi sa 18 ng Apokalipsis, ang kabanatay 4. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya bayan ko, upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. O yun, mga kasalot kasi nandiyan din, yung mga iglesyang nagdadagdag bawas. Mga salot po ang nandoon, kaya sabi ng Diyos magsilabas. Yung mga hindi nakakaalam, yung mga nagpapatuloy pa sa ganung aral, hindi binabago, hindi sila nagbabalik loob sa Diyos, kailangan yung mga miyembro magsilabas na, sabi ng Panginoong Diyos. Ito po, basahin ko po sa inyo muli rito, kasi yung mga salot doon pagka yung nagdadagdag sa utos, nag-aalis. Ito po sa Apokalipsis 22:18. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito ay dadagdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Ayun Hindi po bayan ng Diyos yan, yung mga nagdadagdag sa utos, nag-aalis. Mga salot po ang nando doon. Mga salot, sabi ng Diyos. Yung mga nagdadagdag sa utos ng Diyos. Ito, basahin ko po sa inyo muli rito sa Apokalipsis. Sabi ng Diyos, yung mga nagdagdag sa utos, nag-alis, para hindi kayo makaramay sa kanyang mga salot. Kasi nga, sa ikamamatay ang inaandog yung sarili nyo yung mga bulaang propeta na yan Kaya sabi ng Diyos, lumabas. Ito po, sa may Apokalipsis 18:4. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya bayan ko, upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan. At huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. O mga salot po nandiyan dyan yung mga nagdagdag sa utos, nagbawas, hindi po, inalis na po ng Diyos yung kaharian niya dyan, kasi nga pagkataong sumusuway sa utos ng Diyos, kahit sinugo ka, inaalis niya po yun sa kanyang kaharian, gaya naman ni Saul, inalis niya sa kaharian niya si Solomon, Haring Solomon, kahit sinugo sila, si Judas, kahit sinugo sila, inaalis ng Diyos yung kaharian doon. Kaya dapat aalis po tayo doon, sabi ng banal na kasulatan. Kailangan yung tinig lang ng Diyos. Kung puro tinig lang ng Diyos, yung mga salita niya, yun po yung tamang propeta, tamang sugo ng Diyos. Pero kung yung iba po yung sinasalita, hindi na po yun propeta ng Diyos, mga bulaan po yun, yung ayaw magpakinig sa utos ng Diyos. Ito, kailangan yung tinig lang ng Diyos ang sinusunod, sabi rito ng Panginoong Yesus. Sa may 10:27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsusunod sa akin, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanman hindi sila malilipol, at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Yun, kailangan tinig lang ng Diyos yung susundin. Kung tinuturo ng mga propeta, tinig lang ng Diyos ang dapat. Pagka hindi po tinig ng Diyos, hindi po sugo ng Diyos yun. Sabi ng Diyos, lumabas, kasi nga nagdagdag bawas sila, lumabas. Ganun, lalabas kayo. Ito, sabi rin ng Diyos dito, sa may 10:5. At sa iba'y hindi sila nagsisunod, kundi nagsisitakas sa kanya, sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng iba. Pagka hindi tinig ng Diyos, tatakas kayo, sabi ng Panginoong Yesus, lalabas kayo dyan, sabi sa Apokalipsis, lumabas kayo. Dito naman sabi ng Diyos dito sa 1 kabanatay 5, sa iba'y hindi sila nagsisisunod, kundi nagsisitakas sa kanya, sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng iba. Pagkat hindi aral ng Diyos, hindi iniutos ng Diyos,
Lumabas kayo kasi ibang tinig na yun, ibang aral na po yun eh. O yun, lalabas po kayo, yun po yung utos ng Diyos. Pagka wala pong pagbabago sa church nyo, yung nagdagdag ng utos, nagbawas, sabi ng Diyos, lumabas, o kaya tumakas, umalis. O basahin ko po sa inyo muli rito. Sa 1 Gs, ang kabanatay 5. At sa iba hindi sila nagsisunod, kundi magsisitakas sa kanya sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng iba. O yun, pagka hindi tinig ng Diyos ang iniutos, sabi ng Diyos, tumakas kayo, lumabas. Ayun po yun. Sa mga maling aral po yun, lumabas. Kasi nga, dapat utos lang po ng Diyos ang sinusunod ng tunay na sugo. Yung mga tunay na sugo ng Diyos, lahat ng utos ng Diyos sasalitain. Yun, sasalitain po lahat ng utos ng Diyos. Yung utos niya, sabi ng Diyos, di ba? Ito po yung sabi ng, ang tunay na sugo kasi ng Diyos, yung nangyayari na nasusunod, nangyayari. Ito, basahin ko po sa inyong muli rito. Sa 18 ng Deuteronomio. Sa 18 Deuteronomio 21. At kung iyong sasabihin sa iyong puso, paano malalaman namin ang salita na hindi salita ng Panginoon? Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi salita ng Panginoon ang bagay na iyon. Ang propetang yaon ay nagsasalita ng kahambugan. Huwag mong katatakutan siya. Ayun, kailangan yung iniutos ng propeta, yung nangyayari na susunod. Gaya ng sabi ng Diyos dito sa sa may Jeremias, lahat ng salita niya sasalitain, sabi ng Panginoong Diyos sa mga sugo. Ito po sa kailangan salita lang po ng Diyos ang sinasalita, lahat nasusunod at nangyayari. Yun po ang sabi ng Diyos. Ito po sa Jeremias. Salita lang po ng dapat ng Diyos ang sinasalita, ang inuutos, lahat po. Ito po sa Jeremias 26:2. Ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo ka sa looban ng bahay ng Panginoon at salitain mo sa lahat ng bayan ng Huda na nagsisiparoon upang magsisamba sa bahay ng Panginoon. Ang lahat ng salita na inuutos ko sa iyo upang salitain sa kanila, huwag kang magbawas ng kahit isang salita. Lahat po ng salita ng Diyos, sinasalita, inuutos. Yun po yung tunay na sugo, nangyayari, nasusunod. Yun po yung tunay na sugo. Walang bawas dagdag sa kanyang mga utos, sa utos ng Diyos. Lahat ng utos, pinasusunod. Ganun po. Ito, basahin ko po sa inyong muli. Sa Jeremias 26, kabanatay 2. Ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo ka sa looban ng bayan ng Panginoon at salitain mo sa lahat ng mga bayan ng Huda nagsisiparoon upang magsisamba sa bahay ng Panginoon. Ang lahat na salita na inuutos ko sa iyo upang salitain sa kanila, huwag kang magbawas kahit isang salita. Yung lahat ng salita, hindi babawasin lahat ng utos ng Diyos. Sasalitain ng propeta, kailangan nangyayari yung mga pinasasabi ng Diyos, pinauutos. Basahin ko po sa inyong muli dito sa Deuteronomio 18:21. At kung iyong sasabihin sa iyong puso, paano malalaman namin ang salita na hindi salita ng Panginoon? Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi salita ng Panginoon ang bagay na iyon. Ang propetang iyon ay nagsasalita ng kahambugan. Huwag mo siyang katatakutan. Yun, kailangan nangyayari po yung mga utos ng Diyos. Sinasalita ng propeta ang lahat ng utos ng Diyos, pinasusunod niya sa kanyang miyembro at saka sa kanya. Ganun po. Ano ba ang sasalitain? Sabi ng Diyos, huwag kang magdadagdag sa utos, huwag kang gagawa ng rebulto, di ba? Ito po, sabi ng Diyos dito sa Deuteronomio 5. Iba naman, ayun, sasalitaan lahat yung mga
salita ng Diyos yung pinasasabi sa propeta. Ito po, basahin ko po sa inyo yung dapat salitain. Kasi sabi ng Diyos, lahat ng utos na salita dapat ipasunod, nangyayari. Dapat mangyari po to. Nilalabag po to ng mga Katoliko. Marami silang ribulto. Bawal po sa Diyos yun. Kaya hindi po sugo ng Diyos yun, yung mga tagapagturo ng mga ribulto. Kasi nga, ano yun sumusuway sila sa utos ng Diyos. Ito po ang sabi ng Diyos, mahaba-haba po to sa Deuteronomio, ang kabanatay 6 patuloy. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas, sa langit, o nasa ibaba sa lupa, o nasa tubig, sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibuguing Diyos na aking dinadalawang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo, ikaapat na sali ng lahi ng nangapopoot sa akin. Yun. At pinagpapakitaan ko ng kawaan ng libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga salita. Tumutupad ng aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aaring ng Panginoon ang walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Iyong ipagdiriwang ang araw ng Sabat upang ipangilin gaya ng inuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni babae ni ang iyong aliping lalaki, ni babae ni ang iyong baka, ni ang iyong asno, ni anuman sa iyong hayop, ang iyong mga taga-ibang lupa na sa loob ng iyong mga pintuang daan, upang ang inyong lupain, aliping lalaki at babae ay makapagpahinga gaya mo. At iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto, at ikaw ay nilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos ko sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos, upang ang iyong araw ay lumawig at upang ikabuti mo sa lupain ay binibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Wag kang papatay, wag ni mangangalaw niya, ni magnanakaw, ni sasaksi sa di katotohanan laban sa iyong kapwa. Wag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni wag mong pagnanasaan ang bahay ng iyong kapwa, ang kanyang bukid, ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay na iyong kapwa. Ayun, lahat po iuutos. Ito, sabi rito, huwag kang gagawa, basahin ko po sa inyo muli rito, huwag kang gagawa ng ina nyo ang larawan. Dito po sa Deuteronomio, yung mga ibang reliyon dyan, yung Katoliko may larawan. Hindi po sugo ng Diyos yun, kasi nga, binabawal na nga yan tapos sinasalita pa nila nagagumagawa sila ng larawan. Bawal po sa Diyos yun. Ito pa, basahin ko sa inyo muli rito sa Deuteronomio 5:6. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, nakawangis ng anumang anyo sa itaas sa langit o sa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibuguing Diyos na aking dinadalawang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo, sa ikapat na saling lahi ng nangapopoot sa akin. Bawal po yung may ribulto sa Diyos. Dinaragdagan kasi ng utos kaya bawal po yan, yung mga ribulto. Sumusuway sila sa utos ng Diyos. Ayon sa banal na kasulatan, hindi sila sugo ng Diyos kasi nga hindi sinilita ng Diyos, sinusuway pa nila yung utos. Bawal po sa kanya yun. Kaya po yun,
hindi po sila sugo ng Diyos, yung mga tagapangaral ng Katoliko. Hindi po sugo ng Diyos yun. Dami nilang dinagdag na utos, tsaka mga aral, marami silang reception. Marami silang haka dyan. Hindi po sugo ng Diyos yung mga tagapangaral dyan, yung mga may ribulto. Ayon po sa banal na kasulatan. Kaya sabi ng Diyos, pagka sa iba, tatakas ka, sabi niya, lalabas ka doon. Sabi niya, lumabas kayo dyan, bayan ko, sabi ng gano'n. Ito po, basahin ko rin po sa inyo rito sa may Levitico 26:1. Huwag kayong gagawa para sa iyo ng mga Diyos-Diyosan, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan o haligi. Ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain, upang inyong yukuran yaon, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. O yun o. O yun, kailangan kasi sabi rin, kailangan lahat ng salita ng Diyos na pinauutos, salitain sa mga tao. Yun po yung tunay na sugo. Kaya sinasalita ko po sa inyo dito, bawal po talaga sa Diyos yung mga ribulto, sambahin. Mga tagapagturo po diyan, mga sinungaling po yung mga tagapagturo niyan. Ang dumirinig sa sinungaling yung mga ang diablo eh. Ito po, basahin ko po sa inyong muli rito sa Levitico 26:1. Ang kabanatay Levitico 26, ang kabanatay 1, para alam niyo po kung saan niyo babasahin. Huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan, ni magtatayo kayo ng larawan ng inanyuan o haligi. Ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain upang inyong yukuran yaon, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. O yun, bawal, hindi sinilita ng Diyos yan. Sinilita ng Diyos yan, iba naman dinagdagan. Sabi nga, bawal yung ribulto. Pagka yung nagdadagdag sa aral utos, hindi po sa Diyos yun, sa diablo po yun. Sabi nga niya ang dumirinig po dun sa mga ganyang mga sinungaling na Diyos-Diyosan, yung diablo po. Yung diablo po ang dumirinig dyan sa mga kasinungalingan na aral niya, no? Hindi po sa Diyos yan, yung mga merong ribulto. Sabi po ng banal na kasulatan. Hindi po sa Diyos yung mga ribulto na yan. Kaya ang dumirinig dyan yung diablo. Sabi sa banal na kasulatan. Tapos sa Habakuk. Sabi nga, ang manggagawa ng kasamaan ay nakikinig sa masamang labi, at ang sinungaling ay nakikinig sa masamang dila. Ang nakikinig po doon yung diablo, yung mga merong ribulto, sabi ng banal na kasulatan. Ito po yung mga sa diablo Sabi ng Diyos, yung mga kasinungalingan po kasi yun yung mga sa ribulto. Mga aral ng mga kasinungalingan po yun. Ito po sa may 1:8, kabanatay 44. Kayo sa inyong amang diablo, at ang mga nais na inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nanatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya, pag nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya sa ganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. O yun, mga sinungaling po yung tagapagturo ng ribulto, sabi po sa banal na kasulatan. Yung mga may ribultong yan. Kaya hindi po sa Diyos yung ganyang pananampalataya, yung mga may ribulto. Tagapagturo ng mga kasinungalingan po yan, yung mga ribultong yan Bawal po sa Diyos yun, kasi nga, ang tunay na sugo ng Diyos, yung salita lang ng Diyos ang iniutos. Wala na pong iba. Yung mga nagtuturo ng mga ribulto, mga sinungaling po yan. Ang dumirinig po dyan, yung ama nilang diablo.
Ito po, mga tagapagturo po kasi ng mga rebulto, mga sinungaling po yan, sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Habakuk 2:18, anong mapapakinabangan ng larawang inanyo na yaoy inanyuan ng manggagawa niyon ng ibinubong larawan? Na tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan ng nag-anyo sa kanya, na gumawa ng mga piping Diyos-Diyosan. Saba niya na nagsabi sa kahoy, gumising ka, sa piping bato, bumangon ka. Magtuturo baga ito? Narito, nababalot ng ginto at pilak at walang hinga sa loob niyaon. Ayun o. Sabi rito sa banal na kasulatan, mga sinungaling po yung yung mga tagapagturo. Ang nakikinig po sa mga sinungaling na tagapagturo ng Diyos-Diyosan, yung diablo po. Yung espiritu ng kapangyarihan ng hangin, ang gumagawa sa anak ng pagsuway. O basahin ko po sa inyong muli dito sa Habakuk 2:18. Anong napapakinabangan ng larawang inanyuan na yaoy inanyuan ng manggagawa niyon? Ang binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan, na tinitiwalaan na nag-anyo sa kanya, na gumawa ng mga piping Diyos-Diyosan. O yun o. Sabi rito, mga sinungaling po ang gumawa niyan. Sabi nga ng banal na kasulatan, ang manggagawa ng kasamaan na nakikinig sa masamang labi, at ang sinungaling nakikinig sa masamang dila. O yun, mga masasamang tao rin kasi ang nakikinig din sa mga Diyos-Diyosan, sabi ng banal na kasulatan. Ganun po, kaya kailangan iwasan po natin yung mga Diyos-Diyosan na yan, kasi bawal yan eh. Ang dumidinig sa mga ganyan, yung ama nilang diablo, sabi sa banal na kasulatan, di ba po? Ayun po. Kaya tanggalin po natin yung mga dinagdag yung utos at aral, magbalik loob po tayo sa Diyos. Kasi nga, ang manggagawa ng kasamaan, yung nakikinig dyan, sabi ng banal na kasulatan yung amang diablo nilang, ang dyan ang gumagawa, sabi ng banal na kasulatan. Ito po, basahin ko po sa inyo, yung mga nakikinig sa mga sinungaling ng mga tagapagturo, mga masasamang tao rin kasi yun Kaya nakikinig sila sa ganun. Ang duminig sa kanila yung diablo. Ito po, basahin ko po sa inyo rito sa Kawikaan 17:4. Ang manggagawa ng kasamaan ay nakikinig sa masamang labi, at ang sinungaling ay nakikinig sa masamang dila. O yun, mga masasamang dila rin. Mga sinungaling ng tagapagturo, mga ganyan pare, nakikinig sa kanila, yung mga manggagawa rin ng kasamaan. Tapos ang dumirinig naman sa kanila, yung ama nilang diablo, sabi sa 8:44 ng 1. Kaya bawal po yung mga Diyos-Diyosan na yan, yung mga rebulto. Bawal po yan, ang dumirinig po dyan yung mga taong sinungaling, mga gumagawa rin ng masama, saka yung ama nilang diablo. Yun po. Ang tunay na sugo, yung tunay talagang sugo ng Diyos, yung natutupad yung utos, lahat. O yun, nasusunod yung mga utos ng Diyos, pinatutupad niya. O yun, yun po yung tunay na sugo. Pagka hindi po lumabas sa bibig ng Diyos, sa aral ng Diyos, hindi po sugo yun. At saka kahit sugo ng Diyos, pagka yung sumuway sa utos, inaalis na po niya yun sa kanyang kaharian. Inaalis na po ng Diyos yun sa kaharian niya. Ito, dapat po kasi yung aral lang po ng Diyos ang susunod, ang pinapatupad, iniaaral. Gaya ng Panginoong Yesus nung siya ay sinugo ni Pablo, dito po sa 1:12. Ito, yung iniaral lang ng tunay na sugo, yung lumabas sa bibig na mag-ama. Ito, sabi sa ng Panginoong Yesus dito sa sa 1:12, ang kabanata 47, patuloy. At kung ang sino naman tao ay nakikinig sa aking mga panalita at hindi ingatan, hindi ko siya hatulan, sapagkat hindi ako naparito upang umatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan.
Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga panalita, mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinita ang siyang hahatol sa kanya. Hatol sa huling araw. At siyang hahatol sa kanya, hatol sa huling araw. Basahin ko po sa inyo muli. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking panalita, mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking salita ang siyang sa kanya hahatol sa huling araw, sapagkat ako hindi nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang Ama sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung anong dapat kong sabihin, kung anong dapat kong salitain. Nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. O yun o, salita lang ng Diyos ang sinasalita ng tunay na sugo. Yun po yung tunay na sugo, yung mga salita lang ng Diyos ang inuutos at sinasalita gaya ng Panginoong Yesus, marami pang iba ganun na propeta. Puro salita lang ng Diyos ang iniutos, ang iniaral. Basahin ko sa inyong muli. Dito po sa 1:12:49. Sapagkat ako hindi nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ang siyang nagbigay sa akin ng utos, kung anong dapat kong sabihin at kung anong dapat kong salitain. Nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga sinasalita ko ay ayon sa sinabi ng aking Ama, gayon ko sinasalita. Ayun, yung tunay na sugo. Yung salita lang ng Diyos ang iniutos at tinaaral. Yun po, God bless po. Sana naunawaan nyo. Yun po yung mga tunay na sugo, ang iniutos, hindi sila nagdadagdag bawas sa aral ng Panginoong Diyos, sa mga utos ng Diyos. Hindi po sila nagdadagdag, hindi sila nagbabawas. Yun po yung mga tunay na sugo, hindi po nagdadagdag sa utos ng Diyos. Ito, may mababasa po rin po tayo rito sa Unang Hari 22:14. Ito po kailangan salita lang ng Diyos ang iniutos, iniaral. Dito po sa 22:14 kay Mikas. Sa Unang Hari 22 ang kabanatay 14. At sinabi ni Mikas, buhay ang Panginoon. Kung ano ang sabihin ng Panginoon sa akin, yun ang aking sasalitain. O yun, salita lang ng Diyos ang iniutos, sinasalita ng mga tunay na sugo. O basahin ko po sa inyong muli rito sa Unang Hari 22:14. At sinabi ni Mikas, buhay ang Panginoon. Kung anong sabihin ng Panginoon sa akin, yun ang aking sasalitain. O yun, yung tunay na sugo. Yung sinasalita lang, yung mga utos ng Diyos, yung kanyang mga aral lang. Yun po yung tunay na sugo. Tapos lahat na sinusunod niya, sinusunod ng miyembro. Pagka hindi po sinusunod ng pastor, o hindi po sugo yun. At kung nagdagdag ng utos, ng mga aral ng Diyos, hindi po yun sugo. O ganun po, kasi nga si Saul, sinugo ng Diyos, pero nung sumuway siya, hindi na siya ginawang sugo, inalis ng Diyos yung kaharian kay Saul. Ibinigay ng Diyos yung kaharian. Kasi nga, pagka ang taong sumusuway sa utos ng Diyos, hindi na po yun na paghaharian ng Diyos. Ito po, basahin ko po sa inyo sa Unang Samuel 15. Mahaba-haba po kasi ito. Mahaba-haba po kasi itong kwentong to. Kung ito po sabi ng mahaba po kasi ito sa Unang Samuel 15:1 hanggang 26. Pero babasahin ko na lang sa inyo rito sa sa Unang Samuel 15:16 kasi mahaba po ito yung aral kay Samuel. Sinugo si Samuel tapos sumuway siya sa utos ng Diyos. Hindi na siya sinugo, tinanggal na ng Diyos yung kaharian niya ron. Gaya kay Solomon,
at saka kay Judas. Sinugo rin si Judas, sumay si Judas. Tinanggal na po, hindi na po niya ginawang sugo yun. Inalis na po ng Diyos yung basta sumusuway po sa Diyos, wala po doon yung kaharian ng Diyos. Espiritu ng kapangyarihan ng hangin po, ang gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Yung diablo po naghahari doon. Ito po, basahin ko po sa inyo sa unang Samuel 15:16 hanggang 26. Nababa po to. Nang magkagayoy, sinabi ni Samuel kay Saul, tumigil ka at aking sasaysayin sa iyo kung ano ang sinabi ng Panginoon sa akin ng gabing ito. At sinabi niya sa akin, sabihin mo, sinabi ni Samuel, bagamat ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ka ba ginawang pangulo sa mga lipi ng Israel? At pinahiran ka ng langis ng Panginoon na maging hari sa Israel. At sinugo ka ng Panginoon sa isang paglalakbay. At sinabi, ikaw ay yumaon at iyong lubos na lipulin ang mga makasalanang Amalekita at tabanan mo sila hanggang sila'y malipol. Bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, kundi ikaw ay dumaluhong sa pananamsam at ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon? At sinabi ni Saul kay Samuel, oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon at ako'y yumaon sa daan na pinasuguan sa akin ng Panginoon. At aking dinala si Agar na hari sa Amalek at aking lubos na nilipol ang mga Amalekita. Ngunit ang bayan ay kumuha ng samsam ng mga tupa at mga baka na pinakamabuti sa mga itinagang bagay upang hihain sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakalaking pagkatuwa sa mga handog na susunugin at mga hain gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Narito ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Sapagkat ang pag-imagsik gaya ng kasalanang panghuhula at ang katigasan ng ulo gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga terap, sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, kanya namang itinakwil ka upang huwag ka nang maging hari. At sinabi ni Saul kay Samuel, ako'y nagkasala sapagkat ako'y sumalangsang sa utos ng Panginoon at sa iyong mga salita, sapagkat ako'y natakot sa bayan at sumunod sa kanilang tinig. Ngayon nga'y sinasamo ko sa iyo, ipatawad mo ang aking kasalanan at bumalik ka uli na kasama ko upang ako'y sumamba sa Panginoon. At sinabi ni Samuel kay Saul, hindi ako babalik na kasama mo sapagkat iyong itinakwil ang salita ng Panginoon at tinakwil ka ng Panginoon upang wag ka nang maging hari ng Israel. Tinakwil na si Saul na maging hari kasi nga hindi siya sumunod sa mga utos ng Diyos eh. Ang sinunod niya yung sarili niya. Kaya bawat pastor na sinusunod yung kanyang sarili, hindi po sugo ng Diyos yun. Sugo po yun ng diablo. Yun po yung tamang aral ng banal na kasulatan. Basta yung pastor nyo, wala sa aral ng Diyos, sumuhay yun. Hindi na po sinusugo ng Diyos. Kahit sinugo ng Diyos, pag sumay sa utos ng Diyos, inaalis na po yun ngayon. Kasi hindi na pag-aarian ng Diyos yung mga yan, yung mga sumusuway sa utos. Sila ang naghahari, hindi po yung Diyos. Ganun po. Pero kaya po ng Diyos na pag-arian ng lahat ng tao. Gusto niya lang po kasi yung sumunod sa Kanya, yung may kusa. Yun po yung gusto ng Diyos. Yun po talagang tunay na sugo ng Diyos, yung may kusa, na sumusunod ng buong puso. Ito po sa may, kay Haring Solomon, nakipagtipan itinakwil din si Haring Solomon ng Diyos kasi nga, nakipagtipan si Haring Solomon sa Diyos, tapos hindi naman siya sumunod. Ito po, basahin ko po sa inyo rito sa itinakwil din ng Diyos si Haring Solomon. Nakipagtipan siya sa Diyos, tapos sinira niya yung tipan. Yun po yung kaligtasan, yung nakikipagtipan ka sa Diyos, susunod ka sa mga tinuturo ng mga propeta. Gaya ni Samuel, tinuruan si Saul, yun. Kaya susunod. Gaya ko, tinuturuan ko kayo.
sugurin po ako ng Diyos. O kailangan sumunod po kayo sa inuutos ko, na utos din ng Diyos. Kasi hindi po rin ako nag-uutos ng sarili kong utos. Puro utos lang po ng Diyos ang binabasa ko at pinasusunod sa inyo. Ito po, kayo po kung didinggin nyo man o sa tatakwil man o ganun po, basta ko, sinugo ako ng Diyos na gawin ko to. Ito po, ang kaligtasan po talaga yung pakikipagtipan sa Diyos, nasusunod ka, ganun po. Gaya ni Abraham, nakipagtipan, yung buong Israel, nakipagtipan, nung pinulong ni Moises. Kailangan sumunod, Pag sumunod, yun, maliligtas yung tao. Pag di sumunod, hindi. Ito po, nakipagtipan din yung Diyos kay Saul at saka kay Haring Solomon. At si Haring Solomon, nakipagtipan ng Diyos, hindi sumunod, itinakwil din. Kahit sinugo ng Diyos, basta hindi sumunod, inaalis na po niya yung sa kanyang kaharian. Kasi hindi na pag-aarian ng Diyos yun, yung mga ganun sumusuway. Sila ang nasusunod, hindi yung Diyos. Ito po, God bless po. Ito, basahin ko po sa inyo yung nakapagtipan ng Diyos kay Haring Solomon. Sa unang Hari, 9, 1-5. At nangyari nang matapos ni Solomon ang pagtatayo ng bahay ng Panginoon at ang bahay ng hari at ang lahat na nasa ni Solomon na kanyang kinalulugurang gawin, at ang Panginoon ay nagpakita kay Solomon na ikalawa gaya ng siya ay nagpakita sa kanya sa Gabaon. At sinabi ng Panginoon sa kanya, aking dininig ang iyong panalangin at ang iyong pamanhik na iyong pinagbadya sa harap ko. Aking pinapaging banal ang bahay na ito na iyong itinayo upang ilagay ang aking pangalan doon magpakailanman. At ang aking mga mata at ang aking puso ay doon palagi. At tungkol sa iyo, kung ikaw ay lalakad sa harap ko, ito, sabi ng Diyos dito, tungkol sa iyo, kung ikaw ay lalakad sa harap ko, gaya ng inilakad ni David na iyong ama, sa pagtatapat ng puso at sa katwiran, at gagawa ng ayon sa lahat ng aking niutos sa iyo, ingatan mo ang aking mga palatuntunan at aking mga katulan, ay aking ang itatatag ang luklukan ng iyong kaharian sa Israel magpakailanman. Ayon sa aking ipinangako kay David na iyong ama, na sinasabi, hindi magkukulang sa iyo ng lalaki na luluklok sa Israel. Pag sinunod ni Solomon, itatagtatag niyo yung kaharian niya, sabi ng Diyos dito. Itatagtag ng Diyos yung kaharian ni Solomon, hindi magwawakas, pati sa mga anak niya, sa kanyang mga lahi. Nakipagtipan si Solomon sa Diyos. Sumuway si Solomon, hindi siya tumupad sa inutos ng Diyos. Kaya tinanggal yung kaharian sa kanya. Ito, basahin ko sa inyong muli rito sa 4 na lang. Maybe 4 at saka 5. At tungkol sa iyo, kung ikaw ay lalakad sa harap ko, gaya ng inilakad ni David na iyong ama, sa pagtatapat ng puso at sa katwiran, ay gagawa ka ng ayon sa lahat ng aking niutos sa iyo, at ingatan mo ang aking mga palatuntunan at ang aking mga katulan, ay aking ang itatatag ang luklukan ng iyong kaharian sa Israel magpakailanman. Ayon sa aking ipinangako kay David na iyong ama na sinasabi, hindi magkukulang sa iyo na lalaki na luluklok sa luklukan ng Israel. Itatatag ng Diyos yung kanyang kaharian magpakailanman, pati sa kanyang mga anak, kung siya'y susunod sa mga utos ng Diyos, nakipagtipan siya sa Diyos. Hindi siya sumunod, kaya tinanggal ng Diyos yung mga kaharian doon sa kanya, inilipat na sa iba. Ganun po sa panahon po natin, pagka merong hindi nagahari po ang Diyos dyan sa mga sumusuway ng mga pastor. Ganun po. Pagka merong inuutos ang Diyos, ang mga pastor nyo hindi inutos ng Diyos, wala po ang Diyos doon. Espiritu ng Diablo po ang naghahari sa anak ng pagsuway. Yung Diablo po nandiyo dyan sa mga sumusuway ng mga propeta. Ito po yung sumuway si Haring Solomon, di ba? Sumuway siya kasi dami niya naging babae, naligaw yung puso niya. Tinanggal yung kaharian sa kanya dito po sa unang Hari 11. Patuloy. Unang Hari 11, 1, patuloy hanggang dito sa
sa 9, sa 11. Unang Hari 11, 1:11. Ito po, basahin ko po sa inyo, mahaba po to. At ang Haring Solomon nga ay sumisinta sa maraming babaeng taga-ibang lupa na pati sa anak ni Paraon, mga babaeng Moabita, Amonita, Idumea, Sidonia at Hetea. At ang mga bansa na sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kayo huwag makikihalo sa kanila o sila man ay makikihalo sa inyo. Sapagkat walang pagsalang kanilang ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos. Nasabi ni Solomon sa mga ito sa pagsinta. At siya'y nagkaroon ng 700 asawa na mga prinsesa at 300 babae. At tiniligaw ng kanyang asawa ang kanyang puso sapagkat nangyari nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos at ang kanyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon niyang Diyos na gaya ng puso ni David na kanyang ama. Sapagkat si Solomon ay sumunod kay Astaroth, diyosa ng mga Sidonyo, kay Milcom na karumal-dumal ng mga Amonita. At gumawa si Solomon ng masama sa paningin ng Panginoon at hindi sumunod na lubos sa Panginoon gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Nang magkagayon, ipinagtayo ni Solomon ng mataas na dako si Chemos na karumal-dumal ng Moab sa bundok na nasa tapat ng Jerusalem. At si Mulok na kasuklam ng mga Amonita. Sa gayon, ang ginawa niya sa lahat niyang asawang mga taga-ibang lupa. Nagsunog ng mga kamangyan at naghain sa kanyang mga Diyos. At ang Panginoon ay naggalit kay Solomon dahil sa kanyang puso ay umiwalay sa Panginoong Diyos ng Israel. Napakita sa kanya makalawa. At siyang nag-utos sa kanya tungkol sa bagay na ito na siya huwag sumunod sa ibang mga Diyos. Ngunit hindi niya iningatan ang iniutos ng Panginoon. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Solomon, yamang ito'y nagawa mo at hindi mo iningatan ang aking tipan at ang aking mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo, walang pagsalang aking agawin ang kaharian sa iyo at aking ibibigay sa iyong lingkod. O yun o. Nagalit yung Diyos sa kanya kay Haring Solomon. Kahit sugo ng Diyos, pag sumuway sa utos, inaalis na po ng Diyos yung sa kanyang kaharian. Kasi hindi na pag-aarian ng Diyos yun. Kasi nga, ang tunay na pag-aarian ng Diyos, yung sumusunod sa kanyang kusa. Ayun po. Basahin ko po uli sa inyo rito, sa maiksi na lang. Sa unang Hari, 11, 9, 11. At ang Panginoon ay nagalit kay Solomon dahil sa kanyang puso ay umiwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na napakita sa kanya makalawa. At siyang nag-utos sa kanya tungkol sa bagay na ito na siya'y huwag sumunod sa ibang mga Diyos. Ngunit hindi niya iningatan ang iniutos ng Panginoon. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Solomon, yamang ito'y nagawa mo at hindi mo iningatan ang aking tipan. O yan o, nakipagtipan siya o. At hindi mo iningatan ang aking tipan at ang aking mga palatuntunan na kiniutos sa iyo, na walang pagsalang aking aagawin ang kaharian sa iyo at aking ibibigay sa iyong lingkod. O yun, inalis na yung si Haring Solomon kasi nga sumuway siya sa utos ng Diyos o inalis na po yung kaharian niya doon. Ganun po, God bless po, sana naunawaan nyo. Kahit nasugo po ng Diyos, pagka hindi sumunod, hindi na po yung napag-aharian niya, inaalis niya po yung kanyang kaharian doon. Dito po sa atin sa Pilipinas, marami po ritong sumuway na pastor. Hindi po na pag-aharian ng Diyos yan, yung mga nagdagdag sa utos, wala sa kalooban ng Diyos. Ang diablo po nag-aari dyan, mga espiritu ng kapangyarihan ng hangin. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, lumabas o tumakas kasi hindi naririnig ibang tinig yun. O ganun. Kaya lalabas kayo sa mga pastor na ganyan, yung mga sumusuway sa utos ng Diyos, mga nagdadagdag. Kasi hindi tinig ng Diyos, mga nagdagdag. Sabi ng Panginoong Yesus, o tatakas kayo pagka hindi tinig ng Diyos. Ito, basahin ko po sa inyong muli rito sa 1 Gs 5.
Kailangan pagka hindi utos ng Diyos, sabi ng Panginoong Hesus, tatakas kayo. Kasi nga, hindi nga tinig ng Diyos yun eh. Hindi aral ng Diyos yun, tapos sunod ka ng sunod. Sabi ng Diyos, tatakas ka. Ito, sabi ng Panginoong Hesus dito muli, basahin ko sa inyo rito sa Gis, ng 1:27, tapos sa 5. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisunod sa akin. At sa iba hindi sila nagsisunod, kundi nagsisitaka sa kanya, sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng iba. O yun o. Pagka hindi tinig ng Diyos, tumakas kayo. Mga bulaan po yun. Mga inuutos sa inyo, hindi lumabas sa bibig ng Diyos, o bulaan po yun. God bless po. Sana makalabas kayo sa mga maling reliyon, maling turo. O yun po. Follow nyo lang po ako rito kasi para makapasok po kayo sa Diyos. Ang pagpasok po kasi sa Diyos, spiritual yan. Hindi po yung literal na papasok ka sa kawan. Maling aral po yun. Ang pagpasok po sa Diyos, yung sinusunod po natin yung kanyang utos, yung kanyang tinig. Gaya naman ng ganito, halimbawa, ang pagpasok po kasi sa Diyos, yung buong diwa mo sa Kanya, yung espiritu ng pagsunod mo sa Kanya, pagsunod sa utos. Yun po yung pagpasok sa Diyos. Gaya ng tayo, hindi naman tayo pwedeng maging doktor lahat. O yun po, yung kaalaman, yun po yung nakapasok sa Diyos. Kaalaman ng kanyang mga aral. O hindi tayo pwedeng mga doktor lahat. O sila lang yung doktor. O ganun din po tayo pag sinusunod natin yung utos ng Diyos, nakapasok din tayo sa Kanya. Spiritual po kasi ang pagpasok sa Diyos, sa Kanyang mga utos. O hindi rin tayo pwedeng lahat engineer. O sila lang yung engineer kasi nga yung kaalaman, yun yung tunay nakapasok sa Diyos. Yung nasa diwa ka ng Diyos. O sila engineer sila, hindi tayo lahat pwedeng maging engineer. Pero lahat tayo pwedeng maging anak ng Diyos kung natanggap natin yung kanyang aral. Yun po yung nasa loob ng iglesia, yung nasa tamang aral. Yun po. O di ba, hindi nga tayo pwedeng maging doktor lahat eh, kasi nga sila lang yung may kaalaman ng pagka-doktor eh. O sila rin, hindi tayo pwedeng maging engineer lahat eh. Sila lang yung engineer dahil sila lang nakapasok sa kaalaman na yon. Ganun po tayo. Tayo pong lahat, anak ng Diyos, nakapasok tayo sa Diyos, sa iglesia, kung yung kaalaman nasa atin. Yun po yung nasa Diyos talaga, yung nasa loob ng kaalaman, na spiritual po yun. Ito po, basahin ko po sa inyo rito. Sa Mateo, yun po yung nasa Diyos, yung nasa kaalaman, yung spiritual po kasi yung pagpasok sa Diyos eh. Yung nasa kaalaman tayo, yun po yung nasa kay Kristo, yun po yung nasa tunay na iglesia niya. Yung kaalaman po, dito po sa Mateo 13:11-16. Ganun po, yun po yung mga tunay na sa Diyos, yung nasa kaalaman. O, natanggap natin yung diwa ng Espiritu ng Diyos, yun po yung tunay na sa iglesia o nasa Diyos. Nakikipagtipan tayo sa Diyos, sinusunod natin yung aral. Ito po sa Gis hanggang 11:16. Dito po sa Mateo, Kabanata 13, Kabanata 10, tapos 16. At nagsilapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, bakit mo sila pinagsasalitaan ng mga talinghaga? At sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y pinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng langit. Datapwat hindi pinagkaloob sa kanila. O yun, hindi pinagkaloob sa kanila eh. O, datapwat mapalad ang inyong mga mata sapagkat nakakita, ang inyong mga tenga sapagkat nakakarinig. O yun po yung mga mapapalad, yung nasa loob, yung nasa kaalaman, yun po yung nasa iglesia o nasa espiritu ng Diyos, yung sumusunod. Yung pinagkaloob yung kaalaman, sila po yung nasa tunay na pagpasok sa katawan ng Panginoong Yesus sa kaalaman. God bless po. Sana po makatakas po kayo sa mga maling aral ng
Bulaang Propeta. Follow niyo lang po ako dito para marami po kayong matutunan, o kung gawin niyo akong pastor, pwede rin po ako kasi sinugo na rin po ako ng Panginoon para maging pastor talaga. Wala namang nagdo-donate sa akin. Ito, ginagawa ko na lang muna 'to para maturuan ko kayo ng tama. God bless po. Sana po ma-follow niyo ako, ma-subscribe niyo po ako para matanggap niyo po ang buong aral ng Ebanghelyo. God bless. I love you po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ingat po.